Isang low pressure area o sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa sa bahagi ng Batanes. Ito ay may medium chance. Malaki ang posibilidad na ma-develop bilang tropical depression sa susunod na 24 oras. Ang LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 360 kilometro north-northeast ng Itbayat, Batanes. At least medyo mataas na. Ayon kay Charmaine Barilla ng Pag-asa, kung lalakas ang LPA at magiging bagyong Salome, maaaring maglabas ng signal number 1 sa Batanes habang kumikilos ito ng pa-southwest at direktang dumaan sa Batanes bago magtungo ng Ilocos Norte. Ayon kay Barilla, 3 weather systems naman ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ang northeasterly wind flow, ang easterlies at intertropical convergence zone. Ang ITCC ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ng Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon, Barm at Davao Region. Samantala, apektado naman ang easterlies ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora, gayon din ang Quezon, habang ang northeastern wind flow naman ang siyang magpapaulan sa Batanes. Si Ma'am Rhea Torres muna ng Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Rhea. Good morning. Yes po, good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. So for today po ay inaasahan pa rin po natin mga pag-ulan dahil po sa epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone sa may bahagi po or buong Mindanao, pati na rin sa Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor. So sa mga areas po na yan, posible maranasan po yung mga moderate to at times heavy na mga pag-ulan, kaya pag-ingat pa rin po sa mga posibilidad na mga flash floods pati na rin po ng landslides. Meanwhile, for the rest of the country naman po ay makakaranas po tayo ng generally fair weather conditions ngayong araw. At kung may mga pagulan man ay mostly mga panandalian at biglaan po ito ng mga thunderstorms pagdating po sa hapon o sa gabi. Meanwhile, may monitor po tayo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR. Una po itong low pressure area na nasa may bahagi ng Taiwan na huling namataan sa 370 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. At sa ngayon po, nakikita natin na posible or mataas yung chance na ito maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. And possible po yung mga areas na maapektuhan nitong binabantayan na LPA is mostly dito po sa may extreme northern Luzon. Possible po yan mamayang hapon or gabi hanggang sa mga susunod na araw. Kaya maghanda po tayo sa mga kababayan natin dyan sa may bandang norte. At ito namang si dating Bagyong Ramil, nasa labas pa rin po ng ating PAR at minomonitor lamang po natin pero wala po ito epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan naman po ng ating daragatan, inaasahan po natin ang rough sea conditions sa may extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga plano pumalaot dyan po sa mga areas na yan. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres po. Good morning, ingat po tayo. Ma'am Rhea, ilan yun? 50% pa rin? Medium chance? Alin po, sir? Yung si Salome? Yung binabantayan po ng LPA sa may Taiwan. So, medyo tumataas na po yung chances. If maging bagyo man po, possible mamayang gabi. Bukas po na madaling araw. Bukas na madaling araw. Pero, pagdaan niya ng Apari, ng Batanes, ano chances na hindi siya nga to? Yes po, nasa may Taiwan po siya. Sa may Taiwan, tapos tutumbukin ang Batanes. Opo, dahil yun nga, may northeasterly wind flow po tayo. So itong wind flow po nito, parang siya po yung tutulak dito sa LPE pababa. Kaya parang kakalad ka rin kumbaga or tutulak. Hahatakin niya. Ay, tutulak niya. Parang itutulak po. Nga, itutulak pala. Wind flow, yung LPA patungo dito po sa may extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes, Babuyan Islands, at potential din po maapektuhan yung northern portions po ng northern Luzon. Naku, bababa pa siya, ha? Yes po, yes po. Mabihira naman to. Nasa taas na siya, bababa pa. So, pang ilang bagyo to kung sakasakali? For this month po, ay ika-4 na bagyo na ika-4 po na? Ng October, yes po. At yung mga nakarang buwan na, so nasa letter S na po tayo, mayroon na po tayong So 19 na bagyo 19. Na po. Kota na, tama na.
Yes po, sana last na po. Oo, Maging bagyo. hindi pa nga nakakabawi doon kay kay Ramil eh. Ito na naman. Ano Totoo ba po. naman? Pero ano to? Hanggang anong lakas nito? Nakakaipon ba siya? Kailangan po, kung wala pong magbabago sa kanyang scenario, ang pinakamataas po na category is tropical storm, yung signal number 2. At for now po, hindi ruled out yung severe tropical storm, signal number 3. Wow. Signal na, malakas pa rin. Yes po, tama. Anong speed nga nito? Sorry po? Anong speed? Anong niya? Medyo mabagal po yung pagkilos niya. Naku, isa pa. Stationary po siya dito sa may Taiwan. And the moment na mag-southward na po siya, southwestward, maaaring kumilos po siya. The average mo 10 to 20 kilometers per hour. 10 to 20. Yes po. So medyo may kabilisan na the latter medyo habang tumatagal. Wala pa siyang international name? Wala pa po. Usually yung mga kasi LPA pa lang. international name ay tropical storm pataas lang. Kasi LPA pa lang nga. Yes po. Ay, sus me. Sana naman ay dagdagan natin ang dasal para wag na Malusaw na lang. wag natin dagdagan natin dasal para malusaw na to. Sana naman wag na tumuloy ha. Oo. Sige, Ma'am Rhea, ingat po kayo ha. Thank you din po. Marami. Ayan, si Ma'am Rhea